gabi si Sir Joe Saldarriaga, ang Vice President at ganoon din tumatayo pong tagapagsalita ng Meralco. Magandang gabi po. Manong Joe, magandang gabi. Welcome po sa Double B Insider. Hi, good morning. Good evening. Good evening, Carlo, at sa mga taga-subaybay ng DCBB ng iyong programang Insider. Magandang gabi ho. Magandang gabi po at Kung Hipatchoy, sabi nga, no? Happy New Year. Happy New Year. At kayo na po ang magkwento, Manong Joe, ano ba yung nilalaman nitong pinalawak na lifeline rate subsidy? Sino po ang sakop nito? Sino yung mga maaaring mapasama? Carlo, kung matatandaan nyo, lumabas naman ko sa mga balita at mga pahayagan. Over the weekend, inanunsyo ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa amin dito sa Meralco, itong pinalawak na lifeline rate subsidy, at naglabas ng direktiba ang ERC ukol sa naturang programa. Alinsunod dito nagtalaga sa ilalim ng Uniform National Lifeline Consumption Threshold para sa lahat ng lifeline beneficiaries. Ito yung mga miyembro ng 4Ps at gayon din yung mga marginalized members of society, ibig sabihin yung mga mahal nating kababayang mahihirap. So that means kung ang konsumo ng lifeline customer ay nasa 50 kilowatt hours or less a month, 100% ang makukuha nilang discount sa kuryente. Effective yan simula sa April billing. Dati kasi magkakaiba yung discount na binibigay ng mga distribution utilities. So now, pare-pareho na sa buong bansa. Idagdag ko lang rin na for Meralco Lifeline customers, bukod sa 50 kilowatt hours, patuloy pa rin namin ipapatupad yung discount para sa may consumption na 51 kilowatt hours hanggang 100 kilowatt hours kada buwan. Doon naman sa 51 to 70, 35% yung discount. Doon naman sa 71 to 100, 20%. So, sabi ko nga, mga sakop nito, yung mga kababayan nating mahihirap. Ayun, mga gaano karami po itong household na ito sa pagtaya po ng Meralco? Well, sa ngayon, currently, mahigit 20,000 customers namin ang nakikinabang sa naturang subsidiya. And with the automatic enrollment ng 4Ps, ako yung nakakatiyak na madadagdagan pa yan. Wala lang akong information in terms of the customers sa ibang bahagi ng bansa na hindi sakop ng Meralco. So hopefully, with the announcement of the President, mas dadami pa itong masasakop ng programa. Pero kailangan banggitin ko rin ito, Carlo, isa pang development, ang sabi ko nga, yung direktiba ng pamahalaan na automatic na yung registration sa lifeline ng mga 4Ps beneficiaries. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pa magparehistro. Basta 4Ps makakabil na ng subsidy o yung discount. Automatic yan. Basta ang konsumo nila 100 kilowatt hours and below. No need to apply. Para naman sa mga marginalized household na hindi kabilang sa 4Ps at gusto mag-apply sa lifeline rate, pwede rin. We encourage them na mag-apply para makinabang dito sa benepisyo ng programa. Na kailangan lang nila na kumpletuhin yung requirements, kabilang na yung certification, mula sa kanilang local social welfare and development office o SWDO. Ayun. So, itong implementation na to, sabi ko nga, magsisimula na soon. So again, ito ay nationwide na i-implement simula sa buwan ng Abril. Ayun, kahit nasabihin na natin na meron ng listahan talaga yung 4Ps, importante pa rin na mag-sumite sila ng dokumentong kinakailangan. Kung yung 4Ps automatic na yun Pero kunyari hindi sila sakop pero marginalized sila, walang sila ng certification sa SWDO, Ayun. yung local SWDO.
submit lang sa amin. Ayun. At siyempre, importante mga kapuso dito, Manong Joy, yung talaga ang kanilang konsumo ay hindi naman yung sabi natin talagang hindi malaki. Sakop talaga Oo, noong kasi budget na sinasabi. tama. Ito yung sakop lang dito. Yung mga kababayan natin talagang basic lang yung Mm-mm. paggamit sa kuryente, no? So, Mm-mm. hindi lalampas sa 100 kilowatt hours kada buwan, yung 100% hanggang 50 kilowatt hours. So, hopefully, maraming mga kababayan natin ang makinabang sa sa proyektong ito, sa programang ito, para naman kahit paano maibsan yung iba pa nilang mga pangangailangan, yung gastos sa iba pa nilang pangangailangan, at least sa kuryente may alalay ka nga, ano, Ayun. galing sa pamahalaan. At ibig bang sabihin nito, Manong Chu, yung ito sa Meralco, naka-ready na eh. Kumbaga, nandiyan na Yes. talaga yung programa. Yung ibang mga kooperatiba sa mga probinsya, dapat magpatupad din ng ganito. Nationwide ang implementation kasi Mm. nito, Carlo, no? Mm, Sa mm. pagkakaunawa ko, although I cannot speak for and Correct, in correct. behalf of the areas outside of Meralco's jurisdiction, but I would like to think na just as Meralco is ready, dapat siguro sila din ay Ayun. paghandaan ito. Kasi Dahil no less than the President already announced this, no? mm, And I am sure we will have to implement this based on the directive of the President. mm. At bukod dito, may nabanggit ang Meralco. Manong Jo, mayroong maganda atang mga balita, programa ang Meralco. Kaugnay pa rin ng mga renewable energy. Maari bang Yes. pahapyawan nyo kami nito? Well, nung Sabado, during the same event, masaya naman binahagi ng aming mahal na chairman and Chief Executive Officer na si Boss Manny V. Pangilinan na naghahanda na ang aming power generation arm na engine na i-energize itong Terra Solar, no? And Terra Oo. Solar, ito ay isang 3,500 megawatt solar farm with a 4,500 megawatt hour battery energy storage system. Mm. So ito yung pinakamalaking integrated solar facility, no? Sa ngayon. So itong Entera is scheduled to dispatch its initial 85 megawatts of power this month. So Oo. this is less than 15 months after yung inauguration ng project na pinangunahan mismo rin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong November 2024. So tuloy-tuloy naman itong ating suporta sa RE o sa renewable energy tulad ng aming ipinangako. Ayun. At meron pang isa yung binabanggit na $1 billion na project para doon sa pag-aaral sa paggamit ng nuclear power. Kasama din dito ang Ah, Meralco. ang Meralco is continuously working with the government para pag-aralan ang posibilidad ng paggamit ng nuclear technology para sa long-term na energy security sa bansa. Alam naman natin na ang nuclear power bukod sa stable source ay murang supply, no, ng kuryente. So last year, isinibatas na yung Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Mm. Ito, Carlo, ay isang malaking hakbang sa pagsulong ng nuclear energy development para sa long-term energy security at gayon din na energy sustainability. Mm. Sa ngayon, we are working closely with the government, with all the industry stakeholders para sa mga kailangan feasibility studies at capacity building initiative para din sa safe and responsible of nuclear technology in the future. Ayun, ito ba kasama rito yung hindi ganun kalalaking nuclear power, yung mga pocket nuclear power na maaring ikalat sa buong bansa? Yes, so lahat ng maaaring makita natin yung advantage maging sa mga off-grid areas, pag-aaralan lahat siya. Ayun, okay. So napakaganda ng mga naibahagi natin ngayong gabi. At sana yung mga masasakop nitong pinalawak na lifeline rate subsidy ay
maasikaso na yung kanilang yung mga hindi pa nasasako, yung mga hindi pa kasama doon sa 4Ps, di ba? At maasikaso nila at makahabol sila doon sa implementasyon nito by April. Yes, so kasi sayang naman, Carlo. Mm. So ako, I'm encouraging our customers, yung mga mahal nating customer, mga kababayan na hindi sakop ng 4P, pero nais maisama sa programang ito. Mm-mm. Automatic kasi yung 4Ps eh. Pwede naman silang kumuha ng certification mula sa local SWDO, sabit lang sa amin yan at kami tutulong para mapasama sila. Ayun, okay. With that, Manang Joe, maraming salamat po at muli, Kung Hipachoy. Hi, kung Patsoy, Carlo, at sa iyong mga taga-subaybay sa Insider at sa DCWB, maraming salamat sa pagkakataon makapagpaliwanag. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po at sa lahat po ng bumubuo ng Meralco, mga kapuso, si Sir Joe Zaldarriaga, ang Vice President